Okay, magandang gabi po mga kababayan. Today is Sunday, January 19. Medyo ibahin naman po natin ang ating pag-uusapan dahil anyway, linggo po ngayon. Gusto ko pong pag-usapan natin itong nangyayari na malaking sunog, wildfire, na walang tigil dyan sa California, lalo-lalo na sa LA. Alam nyo, pagkakaalam ko, sa lahat ng states ng US, itong California yata ang may pinakamaraming Pilipino, lalo na dyan sa LA. Sabi, sobrang dami daw dyan ng Pilipino talaga. Sana naman hindi sila gaano apektado, no? Alam nyo, itong sunog na ito, nakapagtataka, no? Sobrang nakapagtataka kung paano itong nag-umpisa at kung bakit hindi ito humihinto. 2 linggo na. 2 linggo na, tapos imbes na maapula, makontrol, ay tila yata mas lalong palala, lumalala lalo. And to think na this is America. Amerika ito. Pero parang pinapaluhod sila nitong apoy na ito na mala-impyerno, mga kababayan, di ba? Nakikita naman natin sa mga pictures, sa mga videos. Grabe, nakapagtataka na para bang ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng sunog. Ngayon, may mga nagsasabi na ito daw ay parusa o karma sa mga nang insulto sa Panginoon. Alam na natin siguro, alam na ninyo yung background na yung nakaraang Golden Globes Awards night, na kung saan ginawa nilang katatawanan yung Diyos. And then after, was it 24 hours or 2 days yata, eto na, nag-umpisa na itong mala-impyernong sunog na ito. Ako alam niyo, sobrang nangihinayang ako dun sa mga kabahayan, yung mga mansyon, yung mga napakagagandang bahay, properties. Sobrang sayang naman, ano? Kasi tayo nga dito, bahay ko ang pangit-pangit. Marami sa atin walang bahay, tapos ito tinupok lang ng apoy. Pagkagagandang bahay. Ngayon, maraming naniniwala, no? Maraming naniniwala na ito ay isang karma o isang parusa ng langit. Dahil nga doon sa ginawang pangiinsulto, na ginawang katatawanan yung Diyos, doon sa Golden Globes Awards. Pero hindi lang po yun kasi ang unang pagkakataon na ginagawa ito ng mga taga dyan sa Amerika, lalo na dyan sa Hollywood, nitong mga artista. Pero alam nyo mga kababayan, sabihin na natin na hindi ako makapaniwala kasi alam ko na dyan sa Amerika ay marami ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Yung talagang mahina na yung pananampalataya sa Diyos. Tingnan mo nga, balita nga, maraming mga simbahan dyan ang nagsara. Yung mga smaller denomination churches ba? Hindi yung Catholic. Yung Catholic talagang malakas yan . Yung mga maliliit na mga simba-simbahan na kaya nagsara kasi wala nang nagsisimba. At nalulugi din yung simbahan. Wala nang pangtustos ba? Wala nang nagsisimba . So walang abuloy. At may mga simbahan nga na ginawang restaurant, ginawang commercial space, mayroon nga ginawa pang hotel. See the difference? Parang nahihirapan akong maniwala na nangyayari ito sa isang bansa na tinitingala ng lahat.
maunlad, sibilisado daw, edukado ang mga tao. Pero bakit ganito ang ginagawa nila sa religion o sa pananampalataya sa Diyos? Na para bang binabaliwala talaga nila na hindi sila naniniwala sa existence ng Diyos? Hindi sila, ayaw na nilang maniwala na mayroong Diyos talaga? Na ito ngang patunay na dumadami yung mga simbahan na nagsasara. Tapos ito ngang marami kasing mga artista, mga sikat na artista, ang talagang lantaran at yung bang very vocal, yung walang takot na magpahayag na sila hindi naniniwala sa Diyos. Dito sa atin sa Pilipinas o sa ibang lugar, kung halimbawa man ikaw ay isang atheist or hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Diyos, minsan hindi nila yan ibinubulgar, sinasarili lang. Kasi nga, medyo parang weird or taboo or nakakahiya. Pero dito talagang lantaran na para bang kung kutsain nila ang Diyos, parang talagang baliwala. Baliwala lang. Dito ko po na pagkukumpara itong mga artista dito sa artista sa Hollywood at yung sarili nating mga artista dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi dito sa atin sa Pilipinas, ako ay natutuwa dahil dito sa atin sa Pilipinas, kahit mga sikat na artista, may nalaman na ba kayo na isang sikat na artista dito sa atin? Pilipinong artista na hindi naniniwala sa Diyos? Yung lantarang kumukutya sa Diyos? Wala akong alam. Di ba? Kayo ba mayroon ba kayong nakilala na isang artista or isang very influential na Pilipino na hindi naniniwala sa Diyos or lantaran ang pangungutya? Hindi lang lantaran na hindi naniniwala, kundi kinukutya pa ang Diyos. Kasi kung dito yan gagawin, maraming magagalit. Maraming magagalit. At iyang artista na yan, kapag nagpahayag yan ng ganyan, hindi na yan tatangkilikin ng mga tao. Kahit sabihin pa na sila ay dating die-hard na tagahanga, wala yan, biglang magbabago yan. Kasi dito po sa atin, talagang malakas. Malakas ang faith, yung religious practice, yung paniniwala, hindi lang basta paniniwala, kundi paggalang. Paggalang sa ating Creator, sa Diyos. 'Di ba? Kaya dito ako medyo natutuwa at pwede nating ipagmalaki ang sarili nating mga artista. Mga sikat nating artista na kahit gaano sila kasikat, kahit gaano sila nagkamal ng talagang tagumpay, kahit sila ay nasa rurok ng tagumpay, hindi sila nakakalimot sa Diyos. At talagang makikita natin na madalas banggitin, pati sa mga programa, no? Madalas banggitin ng mga artista natin yung kanilang pagmamahal at pagrespeto sa Diyos. Kaya ito po ay medyo ikinatutuwa ko na dito sa atin sa Pilipinas, talagang maka-Diyos pa tayo dito. Hindi kagaya sa ibang lugar, lalo na dyan sa Amerika. Ang medyo nakakapag-alala po dito sa bagay na ito, sa issue na to, dahil ang Amerika po ay tinitingala ng buong mundo. Leader, kumbaga siya yung world leader. Hindi ba dapat sila itong magpakita ng maging huwaran ng buong mundo? Maging modelo natin
yung talagang titingalain natin sa lahat ng bagay. Pero parang sila pa itong sila itong pasimuno ng mga ganyan. Tingnan mo, sa mga bansa na Muslim, talagang sila ay malaki ang paggalang sa Diyos. Pero itong Amerika, na turingang Kristiyanong bansa yan eh. Maalala ko lang, hindi ko lang matandaan kung kapag sila ba ay nagtitake oath. O kagaya nito, bukas, magtitake oath sa pagiging Pangulo, itong si President Trump. Hindi ko lang, bukas titingnan natin kung gumagamit din ba sila ng Bible kapag nagtitake ng oath sa inauguration. Kasi dito sa atin, di ba, nakikita natin na kapag nanunumpa ang isang bagong Pangulo, ay ipinapatong ang kamay sa Biblia. Hindi ko sure kung ginagawa din ba yan sa Amerika. So bukas sa inauguration ni Trump, medyo titingnan ko yan. Kung ginagawa din ba nila na pinapatong ang kamay sa Bible. Pero kung ako parang, alam nyo, si Trump kasi, sa mga ibang mga nagdaang mga presidente ng Amerika, si Trump po, kahit na ganyan ang ugali niya na medyo magaspang, prangka, magaspang, medyo may pagkabastos, pero religious po yan. Religyoso po. Baka mas religyoso pa yan dito doon sa mga ibang nagdaang mga pangulo, mga presidente ng Amerika na tinitingala na mga statesmen. Iba po si Trump eh. Relihiyosong tao po ito. Tingnan niyo na lang po sa kanyang upbringing sa kanyang pamilya. Yung pagiging padre di pamilya niya, yung upbringing niya sa kanyang mga anak. Di ba maganda? Maganda ang niya sa pamilya, pagpapamilya sa pagdidisiplina ng mga anak Maganda ang ni Trump. Makapamilya siya at makadiyos yan. Makadiyos po yan si Trump. Pero bukas sa inauguration, titingnan ko kung ginagamit din ba nila ang Bible. Kasi dito sa atin, talagang ginagawa yan. At saka isa pa, dito po sa atin, halos sa lahat ng mga programa, mga event, di ba? Napansin nyo ba? Bago, every time na mag-uumpisa o sa opening ng isang event o program, lagi po na una muna, di ba, yung pambansang awit, yung national anthem. And then after that, yung prayer. Hindi po yan lahat po. Kahit saan ko makapunta, kahit dito sa barangay, every time na mayroong programa dito sa barangay, laging after the national anthem, may prayer yung invocation. Diyan sa Kongreso, diyan sa Senate, sa mga natin, after the national anthem, may invocation. Hindi ko lang sure kung sa Amerika ginagawa yan. Kasi, napapansin ko na sa Amerika, parang nakukornihan sila sa ganitong mga religious acts. Kaya, parang may paniwala po ako na ito talaga ay isang warning. Ayokong sabihin parusa, no? Ayokong sabihin parusa. Kundi ito ay isang warning sa kanila. Ang nakakaawa kasi dito sa ganito, damay po kasi yung mga lahat, damay. Yung mga, pati yung mga inosente, yung mga reliyoso, damay Pero yung mga mayayaman, kung sino yung mga nambastos
ng lait sa Diyos, parang sila yung naging safe kasi baka mayroon pa silang ibang property or madali silang may pera sila eh. Kung saan naman sila ngayon naglalagi. Pero yung mga medyo kahit mayaman pero hindi naman ganoon talaga yaman kagaya nitong mga sikat na artista na to, pati sila damay din eh. Kaya kumbaga, kapag nagpaparusa ang Diyos, kahit yung isa na may kasalanan, damay yung iba. Di ba mga kababayan? Naalala ko tuloy yung biblical event na yung Sodom and Gomorrah. Parang ganito yun. Although yung Sodom and Gomorrah, one time lang yun eh. Parang isang araw lang. Pero ito, matindi. Mahigit 2 linggo na, di ba? Hindi pa natatapos. At mukhang mas may napipredict pa na magiging mas malala pa yung darating. Siguro ko naman po sa pagkakataong ito yung mga artista na medyo pilosopo sa existence ng Diyos, medyo mag-isip-isip na rin. Kasi, baka madama hindi mo masabi, lumilipat kasi yung apoy eh. What if buong Amerika masunog? Hindi ko naman wini-wish, pero hindi natin masabi kapag Diyos na mismo ang gumawa, di ba? Kaya ko po sinasabi ito ngayon kasi ako ay natutuwa dahil dito sa atin sa Pilipinas, napagkumpara ko kasi yung mga artista natin, gaano man kasikat, at yung mga artista sa Hollywood na sobrang sikat na para bang wala na silang kinakatakutan, wala na silang, ang tingin nila, wala talagang supreme being. Kasi narating nila itong kasikatan nila na siguro, dati na hindi sila nag-worship ng Diyos, pero narating nila, kaya ganun, naging arrogante. Kaya hindi sila naniniwala na kung ano man ang narating nila, paniniwala nila, sarili nilang kakayahan yun. Yun ang paniniwala nila. Kaya matuwa po tayo na dito sa atin, kahit papano yung mga Pilipino, talagang malakas ang paniniwala sa Diyos. Di ba mga kababayan? Kaya ako natutuwa dito sa mga artista natin. Kahit mga salbahe man or mga sobrang sikat na, pero talagang makikita mo na, o minsan nga, di ba, pag Holy Week may mga nagaano pa dyan, yung, anong tawag dito, yung bisita iglesia. Yung talagang pinapractice pa rin, yung nakagawian ng mga religious customs. Yan na lang nung matapos yung Nazareno, di ba? Although ako personally, hindi ako masyadong sa ganyan, kasi para sa akin, yan ay idolatry. Pero, on the other hand, dyan po natin makikita na ganun ka religyoso yung mga Pilipino at yung mga artistang sikat, di ba? So, yun lang po mga kababayan. Yun lang po ang gusto kong sabihin kasi linggo naman ngayon. So, maraming salamat po sa panonood at abangan po natin na gusto kong abangan talaga yung inauguration ni Trump So, hanggang dito lang po mga kababayan, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Huwag po tayong gumaya sa mga artista sa Hollywood. Okay? Thank you very much for watching and see you next time. Peace.